Once again, a pleasant good afternoon to everyone. Merong kasabihan, no, lahat himala o walang himala? Lahat o wala? Sana makita natin. Maraming nangyayaring himala na nababaliwala natin. Hindi natin nakikita, kaya walang himala. No? Parang gusto natin something spectacular. We want a dancing sun. We want something extraordinary. Something very, very special lagi para makumbinsi tayo na may himalang nangyayari sa aking buhay. But the ordinariness of things, we cannot see the hand of God. Bakit? Bakit hindi natin makita ang kamay ng Diyos? Bakit hindi natin makita mga himala nangyayari sa ating buhay? Sayang, no? Sayang pag wala tayo makitang himala. We will try to see 4 reasons based on the readings today, ano yung mga himala na hindi natin makita. Bakit hindi natin makita ang kamay ng Diyos? Una, yung nangyari, no? Isang hadlang, yung ating mga bias, mga judgment, mga kinakahon natin. Kinahon natin eh. Sabi sa Ebanghelyo, karpintero lang yan. Yung kapitbahay niyang kilala ko eh, di ba? Nilalang lang natin, baliwala. Hindi ka makagawa, hindi ka makaporma, you cannot show yourself kasi hinusgahan na natin. Naku, mahirap lang yan. Eh kasi mayaman yan. Kasi galing siya sa eskwelahan na to, kaya ganyan yan. Kasi galing sa mababang paaralan. Nabulol tuloy ako. Paaralan, no? Mababang paaralan lang yan, kaya wala, di ba? Eh kasi babae, eh kasi lalaki, no? Eh galing sa probinsya yan eh. Eh galing sa Maynila yan eh. Eh galing sa abroad yata yan, di ba? Kaya pag hinusgahan natin ganyan, kinahon na natin, wala nang pagkakataon para ipakita ang kamay ng Diyos. Kasi meron na tayong preconceived, may hinusgahan na tayo. Hindi natin makita. Kasi sa utak natin, alam ko na yan sasabihin yan. No? Wala yan. Kilala ko yan eh, di ba? Kababayan ko yan eh, sabay kami lumaki yan eh, no? Kaya walang mangyayari. Hindi natin makikita ang kamay ng Diyos dahil kinahon natin. Isang paraan kaya hindi natin makita ang kamay ng Diyos. Hindi natin makita ang himala nangyayari sa ating buhay. Pangalawa, may kasabihan, familiarity breeds contempt. Over-familiar. No? Kasi ordinaryo lang yan eh. No? Kasama ko lang nga sa bahay yan, katulad ng kanina rin. No? Eh, over-familiar. Ordinary lang. No? Isipin natin, ano yung mga bagay-bagay na nandiyan dyan, nung nawala, doon natin hinahanap-hanap. Pero habang nandyan, ordinarily with us, kasama natin, biglang nawala. Sayang. Pero habang nandyan dyan, hindi natin na-appreciate because it is just there, because of over-familiarity. Kasama natin sa bahay. Kasama ko na sa bahay, nandyan naman yan eh. Naku, baka yung ating mga magulang, yung ating mga lolo't lola, baka mamaya mawala na. Hindi nandyan yung panghabang buhay. Mga magulang, yung mga anak natin, hindi lagi nandyan. No? Baka mawala yan. Yung mga bata, no? Yung ating mga kalaro, baka mamaya, wala na yan dyan. No? Hindi natin nandyan, hindi lagi nandyan yan. No? Anytime, things can be taken away. Because of over-familiarity, we take it, we take them, we take each other for granted. Nandiyan lang yan. Sayang. Huwag natin sayangin yun lang. Hindi lang yan. Special ang bawat isa. No? Special. We take each other for granted. We take time for granted. We take our faith for granted. Mamaya, we will receive the body of Christ, bread into wine, God Himself. Naku, komunyon lang yan. We do not see God's hand in it. God itself in every Eucharist. It's taken for granted. Ang kumpisal, naku, nandyan lang yung kumpisal. Baka mamaya maubutan tayo na walang kumpisal. May mangyari sa atin.
bit natin yung ating mga kasalanan sa tagal ng hindi natin pagbabalik loob. Nandiyan lang yan. Who knows? Baka mamaya mawala yan. Because it is over-familiar. Ang unang linggo ng buwan, gustong-gusto ko kasi sinasariwa natin yung pangako sa binyag. Alam naman natin this is a fact. One day, yung ating lakas, yung ating lahat ng anong meron tayo, mawawala. One day, everything will be gone. Your hair will be gone. Your teeth will be gone. Your health will be gone one day. One day, yung iyong mga titulo, ano man titulo merong tayo, pinag-aralan, lahat yan mawawala. Titulo, mga bagay-bagay na pag-aari, pwedeng mawala yan Hindi pwede. Siguradong mawawala sa atin yan one day. Yung ating mga mahal sa buhay, isang araw mawawala. Ultimo yung ating buhay, mawawala. Ano matitira? Yung ating tinanggap na identity nung tayo binyagan. Only that will remain. Kaya mamaya sasariwain natin, sa binyag, tayo anak ng Diyos. We are citizens of heaven with the promise of eternal life. Only that will remain. The identity we receive in baptism. Everything is passing. Kaya pag binabasbasan tayo ng tubig, sinasariwa natin yan para maging sariwa yung tubig na yan, yung sariwa ng binyag na tinatanggap natin, which we take for granted. Kailan natin ito ma-appreciate pag last 2 minutes na? Naku, anak pala ako ng Diyos. Samantalang yung titulo na yan na binibaliwala natin, yung titulo ng kapitbahay natin, yung mga kasama natin, katabi natin, na babaliwala natin, sayang naman. Huwag natin sayangin yung identity ng bawat isa sa atin nandito. That is how beautiful it is. Let us not take it for granted. Let us not make it over-familiar that it becomes baliwala. Baliwala. It does not become special. Special yan. Huwag hintayin mawala. I always say, yung ating mata, nakakakita pa, nakakarinig pa tayo, may gana pa tayo kumain, may lakas pa tayo maglakad papunta rito. We all take this for granted. One day it will be gone. Naalala ko, may isang kakausap ako, hindi na niya mabukas yung mata niya dahil may problema sa mata laging napakabigat, laging sarado. That's never a problem. We never think of what we can see, how we can open our eyes. It's never a problem. Until the day will come, you cannot open your eyes. Hindi mo mabukas. Hindi mo makontrol yung laway. Tapon ng tapon yung laway. Wala ka ng kontrol. Let us not wait for that to happen until we appreciate what we have. We take all of this for granted. All of this for granted. The Mass, we take for granted. We take each other for granted. We take our faith for granted. We take God for granted. What a waste. In the process, we live horrible lives without any miracles, without the hand of God. Over familiarity. Number 3, sa ikalawang pagbasa, sinabi ni San Pablo, humingi siya 3 beses, alisin yung tinik sa kanya, a thorn in the flesh, yung kanyang kahinaan. Lord, alisin mo naman yung kahinaan kong ito. Sabi ng Panginoon sa kanya, hindi, kailangan mo yan. Hindi ko aalisin yan. Dahil sa kahinaan na yan, ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Kaminsan, sasabihin natin, Lord, pag magaling na ako, maglilingkod ako sa iyo. Pag mayaman na ako, maglilingkod ako sa iyo. Lord, pag nakatapos na ako, pag tumama ako sa sweepstake, maraming hindi. Ngayon mismo kung anong meron ka, whatever you have, God is asking to you to use it. Yung kahinaan, pati yan, gagamitin kalakasan ng Panginoon.
Pati yung kahinaan na yan. Huwag tayo mawalan ng pag-asa dahil, naku, itong kahinaan kong to, ayaw naman alisin. Kasama sa plano yan. Kasama sa plano ng Diyos. Yang kahinaan na yan. Katulad na ginawa kay San Pablo, dahil yan, siya'y naging haligi ng simbahan. Dahil sa kahinaan na yan. Pangatlo yun, di ba? At pang-apat, yung ating pride. Mas magaling naman ako dyan eh. Yung anak ko, mas magaling dyan. Yung kababayan ko, yung kakilala ko, yung tatay ko, mas magaling dyan. Dahil sa ego, dahil sa kasalanan, dahil sa kadiliman. Hindi natin makita. Hanggang dito lang tayo. Napakalawak eh. Pero dahil sa pride, dahil sa inggit, hindi tayo makalayo dahil sa mga bagay-bagay na yan. Hayaan natin makita ang kamay ng Diyos. Napakaganda ng ating pananampalataya. Kung hayaan natin makita ang Diyos sa bawat isa. In the ordinariness of things, we will see the beauty of God's love. The beauty which we take for granted, na babaliwala. Sana makita natin ang kamay ng Diyos sa mga niluluto na araw-araw natin na kinakain. Naku, baliwala naman itong pagkain na to. Hindi mo ba alam gaano karaming pawis, dugo ang binuhos? Gaano karaming plano ang ginawa para makain natin yung ating kinakain? We do not put that into account. We do not take into consideration all these small things to prepare what is in store for each and every one of us. We presume it is there. I am entitled. No? No. Everything is given to us by God. A gift, a blessing. And like all blessing, the blessing can be taken away. Habang nandiyan, let us appreciate it and be grateful. Kaya sa misa, natitipon-tipon tayo ngayon dito para magpasalamat sa lahat ng biyaya na binibigay sa atin ng Diyos. Sa isang linggo na lumipas, sa isang taon na lumipas, sa lahat ng buhay, sa lahat ng biyaya binigay sa ating buhay. Tunay tayo nagpapasalamat at nagpupuri sa ating Panginoon Diyos.